Eto, matindi na naman po. Totoo ba? 2 million pesos ang bonus ng mga congressman? Wow, sana all. 2 milyon? Tapos ngayon nakacheke pa? Pambihira naman buhay yan, oh. Pag may cheque, may dokumento. Paper trail yan eh. Sino ang nag-issue? Sino ang tumanggap? Nandyan yan. Paano ito? Paano yan? Again, ang balitang ito, expose na ito, galing na naman dito sa batang congressman na si Leandro Libiste ng Batangas. Aba, kakaiba ito ah. Expose tungkol sa korupsyon, sa public works. Tapos ngayon, expose laban sa kongreso mismo. Kasi alam niyo kung bakit? Idol kasi nito yung sinuspindi na si Kiko Barsaga eh. Kaya tuloy, ngayon para bang wala siyang pakalam. Kahit kongreso, sisiraan niya. Kahit kongreso, i-expose niya ang kamalang mga kalokohan o nangyayari. Sa bagay, ang bonus kasi sa kongreso at sa senado noong araw, normal lang. Pero hindi naman ganyang kalaki. 2 milyon bawat isa. Eto, makinig tayo, ha? Happy New Year po sa inyo. Dami niyang pamasko. Pero huwag kayong, huwag kayong magbabaliwala nyo itong ganitong balita kasi pera natin ito. Tingnan ito report. Pakinggan natin. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa social media ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng mga tseke. May tseke na, Inisyuan oh. niyang mga ito sa opisina tseke, niya oh. hanggang Oktubre 2025 para aniya sa sahod at MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng bonus, Kongreso. kasama na. Sabi ni Leviste, bahagi ito ng anyay masikretong 18 billion pesos na MOOE. 18.58 billion pesos yung MOOE fund ng Kongreso sa 2026. Mas malaki pa nga sa 2025. At walang breakdown saan ito napupunta. Humihinga po ako at kinakusap ako na huwag nang magtanong tungkol dito. Wala pong debate. Bakit natin itinaas pa ang MOOE fund? I-divide po natin ito sa 318 congressman, baka mga 58 million pesos per congressman ang lumalabas. Kada At, taon. kada taon po. Sabi ni Leviste, hindi kailangang resibuhan ng MOOE, kaya pwede raw magdesisyon ang kongresista kung paano ito gagastusin. Kasali po dito yung kuryente, yung tubig, yung okay. paper ng house. Pero sa 2026 budget, initially, mga 10 plus billion siya, tapos naging 18 billion. Itinaas po ng 7.8 billion. Ibig sabihin, yung itinaas na 7.8 billion, mga 24 million per congressman ba yan? Yun po ay pwede natin sabihin, yung discretionary o yung hindi naman utilities and expenses ng Kongreso. Ayon kay Leviste, makukumpirma niyang may natatanggap na nasa 1 milyong pisong MOOE kada kongresista buwan-buwan. Bukod pa raw ito sa 1.5 milyon pag Oktubre, pagkapasa ng national budget at sa 2 milyon pag Disyembre. Ito naman po ay siguro hindi pa sapat para sa mga gastusin ng mga congressman para sa ating mga distrito. Yung mga district office din po. Kaya in fairness po, kailangan talaga ang budget na ito. Pero ang panawagan ko lang, maging transparent tayo saan ito napupunta. Kasi kumpara sa budget ng mga ahensya, yung sarili naming budget sa Kongreso, parang ito po ang pinaka-closely guarded secret ng buong budget. May mga tumawag na raw sa nanay niyang si Senador Loren Legarda para pigilan si Leviste na magtanong ukol sa pondong ito. Paglilinaw naman ni Leviste, hindi lang Kongreso ang may MOOE, kundi pati ibang ahensya ng gobyerno. Pero sabi ni BICAM Committee Member at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, walang irregularidad sa mga checking inisyu kay Leviste at hindi ito Christmas bonus. Alinsunod daw ito sa batas, naka-audit at dokumentadong disbursement. Ayun na. Ayun na talaga ang sasabihin dyan ng mga opisalis ng ng Kongreso. Pero sa totoo lang, yung pong pag-distribute or pagmimigay ng monthly na pera sa congressman, yung iba nga dyan, weekly pa eh. Pag malapit ka sa speaker, nagiging weekly pa nga eh. Pero monthly, 1 million, bawat isa yan ha. Tapos kung ganyan, mayroon pa daw 150 million ba yun? Bawat isa pagka na-approvean yung budget. Tapos merong 2 million para naman sa bonus. So ganyan pong katindi kung paano nila katayin, sibak-sibakin, party-partihin ang pera ng bayan. Noong araw po ako nagko-cover dyan, meron ng ganyan pero hindi naman ganyan kalaki. Parang 50,000 lang noong araw bawat isang congressman, ituwa na sila eh. Aba ngayon pala, milyon-milyon na. 1 million a month.
1 million pesos a month. Bawat isa. Tapos parang quarterly meron. Bonus yan. Ang bonus kasi ang pinagbabasihan dyan, kung magkaano ang natirang pera. Halimbawa, last quarter, pag sinabi ng speaker, Mr. Chairman, yung chairman ng committee on account, magkano ba ang pera natin? Magkano ba natin ang pera natin? Pag sinabi ng chairman ng committee, Mr. Speaker, meron pa tayong 100 million natitira. O di maliit yun, di ba? Eh kung tig 100 milyon, di kulang, ay 300 ang congressman. Ay halimbawa natira, sabihin natin 1 billion. More or less, laging billion ang tira, hindi daan lang. O, pag sinabi ng speaker, sige, bigay mo sa akin ng kalahati, yung kalahati pamigay mo sa mga membro. O, tapos na ang usapan. Ganyan po. Sinong auditor ng Commission on Audit na makakapag-audit yan? Wala, kasi takot sila sa Kongreso. Kahit sa Senado. Di ba sa Senado ng araw, nag-away-away sila? Kasi dating Senate President Enrile ang Senate President, nagalit si Miriam Santiago. Pareho silang patay na nasa kabilang buhay, pasintabi na po. Dahil hindi daw pare-parehas yung pamasko. 200,000 lang daw yung iba milyon. Ganyan. Pag malapit ka sa speaker, malapit ka sa Senate President, iba yung bonus mo. Iba rin yung sabihin nating PDAP ng araw, port barrel, ngayon insertion, allocable na issue ngayon, ang makakarating sa'yo. Palakasan talaga. Kaya nga, halos lahat ng congressman nagsisip-sip sa speaker eh. Halos mga lahat ng senador gusto talaga madikit din sa Senate President. Ganun po kasi. Yan lumalabas na ngayon. Sa isang banda, sa isang banda, pasalamat na rin tayo dahil merong malakas ang loob na ganitong nagsasalitang congressman sa katauhan ni Congressman Libiste. Doon sa ibang mga politiko, especially sa Congress, galit sila dahil nabubuko sila. Ayaw nilang pag-usapan sa public yan dahil pera ng bayan. Ako naman, meron akong idea kasi talaga nagpapartihan ng pera dyan yung mga congressman last quarter o monthly at saka yung pagpapasko nga. Ganun po talaga yun nung araw. Pero hindi ganun kalaking pera nung araw Mga 50,000 nga lang nung ako'y nagko-cover dyan ng halos 10 taon. Open naman yan kasi yan kasama dun sa budget allocation nila taon-taon. Pero ngayon pala ganyan na. Nung ako'y nagko-cover dyan parang 5 billion lang ang budget ng buong kongreso sa isang taon Ngayon pala 18 1/8. Dati raw 10 daw itong 10 billion daw itong 2025. Ngayon ay 18 billion. Sa 2026. Ganyan po kalaan. At yung perang yan, hindi po yan na-audit ng COA. Maniwala kayo. Wala talaga. Puro certification lang ang walang resibo, certification lang. Pag binigyan ng isang congressman 100 milyon, halimbawa 1 million, certified lang yan, sabihin na gastos sa ganon-ganon. Bahala na sila kung mag-justify kung paano. Ganon lang. So, sino ngayon ang talagang matinding lumustay ng pera? Eto na yung matindi dito. Grabe ang korupsyon sa ating bansa. Tapos ang nag-iimbestiga mga politikus laban sa korupsyon. Di ba lokohan lang? Niloloko tayo. Kaya kung minsan hindi ako kontento kay Libiste sa kanyang mga sinasabi. Pero pagka ganito, hindi lang taga-executive department, hindi lang kung sino-sino, ini-expose niya, pati yung bakuran ng Kongreso na alam niya dahil nandyan siya. Pinakita pa nga niya doon sa kanyang social media account yung napakaraming cheque. Naku, yari dito si Speaker. Sino ba ang Speaker ngayon? Si Speaker D. Although ito yung naging kalakala ng araw. Pero hindi ganun kalaki. Ngayon pala, ang lalaki na. Ang daming mahirap na Pilipino. Tapos na nga ang Pasko at ngayon bagong taon. Yung ibang mga Pilipino nangutang pa para lang paghandaan ng Pasko at bagong taon. Tapos yung mga politiko, ang partihan, daan-daang milyon o daang milyon o milyon-milyon. Sos merosip na buhay talaga. Happy New Year pa rin po sa ating mga kababayan.